Matapos ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ni Padre Gregorio, lalong lumaganap ang takot sa pueblo. Wala nang nangangahas lumapit sa Hacienda Amoranto at ang mga matatanda ay nagbabala sa mga bata na huwag lalapit sa lumang mansyon sapagkat sinumang makarinig ng bulong mula sa loob ay hindi na makakauwi ng buhay. Ngunit isang gabi ng buwan ng kabilugan, isang dayuhang Pranses ang dumating sa pueblo, si Monsieur Laurent Devereux, isang mangangalakal at dating alagad, ng agham na nagsusuri ng mga misteryo sa iba't ibang panig ng mundo. Narinig niya ang kwento ni Isabela at nakit siyang alamin ang katotohanan. Bitbit ang isang antigong lampara at isang diyaryong may larawan ni Don Emilio. Pinasok niya ang Hacienda Amoranto. Ang kanyang mga hakbang ay nag-echo sa lumang sahig at ang dilim ay tila sumasayaw sa bawat paggalaw ng kanyang ilaw. Nang marating niya ang sala, napansin niyang ang mga lumang muebles ay hindi na luma sa panahon, tila ba nakapreserba ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa ibabaw ng isang luma at maruming mesa, may isang pulang rosas, bagong pitas at nangangamoy sariwa. Biglang sumara ang pinto sa kanyang likuran. Napalingon si Laurent at sa kanyang harapan ay naroon si Isabela. Nakatayo sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara, sa kanyang mukha, isang pamilyar na ngiti, mapangakit, puno ng pangako. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Vous êtes venu me trouver? Dumating ka upang hanapin ako. Bulong ni Isabela sa malamyos na tinig. Hindi umatras si Laurent. Ikaw ba ay isang sumpa? O isang trahedyang nakakulong sa nakaraan? Tanong niya. Napangiti si Isabela. Bakit hindi mo ako halikan at alamin? Sa isang iglap lumapit siya kay Laurent. Ang kanyang malamig na daliri ay gumapang sa dibdib ng lalaki. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ni Laurent ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, isang matingkad na liwanag ang bumalot sa buong silid. Napatras si Isabela na pasigaw sa sakit. Ang kanyang balat ay tila nasusunog, ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Mula sa isang marikit, na dalaga patungo sa isang nilalang na walang mukha, isang nilalang ng anino. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya, ang kanyang tinig ay hindi na matamis kundi malademonyong garalgal. Ngunit hindi sumagot si Laurent. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang antik na kwintas na yari sa pilak, may palawit na maliit na krus na may ukit ng mga lumang simbolo. Ikaw ay hindi isang simpleng espiritu, Anya. Ikaw ay isang kaluluwang isinumpa ng isang sinaunang kasunduan. At ang susi sa iyong paglaya ay hindi ang dugo, kundi ang katotohanan. Napatigil si Isabela. Nanginig ang kanyang katawan at sa unang pagkakataon, isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Bago siya tuluyang maglaho, isang bulong ang iniwan niya kay Laurent, isang pangalang matagal nang nalimot sa kasaysayan. Hernando Amoranto. At sa sandaling iyon tumigil ang hangin, bumukas ang mga pinto ng hacienda at naglaho ang lahat ng anino. Ngunit naiwan kay Laurent ang isang bagong misteryo, sino si Hernando Amoranto at paano siya konektado sa sumpa ng hacienda. Matapos mawala ni Isabela, nag-iwan ng matinding tanong ang kanyang huling salita, Hernando Amoranto. Sino siya at paano siya konektado sa sumpa ng hacienda? Hindi makatulog si Laurent Devereux matapos ang pangyayaring iyon. Sa loob ng kanyang inuupahang silid sa pueblo, inilabas niya ang kanyang diary at sinulat ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ngunit habang nagsusulat siya, napansin niyang may bagong marka sa kanyang kaliwang palad, isang itim na ukit na kahawig ng lumang crest ng Amoranto. Napamura siya sa wikang Pranses. Merde! May bahagi ng sumpa ang tila kumapit sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan at hinanap ang lumang talaan ng mga residente ng pueblo noong unang panahon. Doon niya natuklasan ang isang luma at kupas na dokumento na may pamagat na ang kasunduan ng Amoranto taong 1765. Sa ilalim ng pamumuno ng Don Hernando Amoranto, ang hacienda ay naging isa sa pinakamayaman sa buong Laguna. Ngunit ayon sa mga tala, may isang madilim na lihim ang kanyang yaman. Nakipagkasundo, umano siya sa isang engkanto kapalit ng walang hanggang kasaganaan. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na isang babae mula sa angkan ng Amoranto ang dapat ialay kada 100 taon upang manatiling mayaman at makapangyarihan ang pamilya. At noon mismong 1819, sa bisperas ng kanyang ika-21 kaarawan, si Isabela Amoranto ang napiling alay. Ngunit imbes na kusang loob na ibigay ang kanyang sarili sa nilalang, nagpakamatay siya, tumalon mula sa balkonahe ng mansyon. Ngunit hindi siya nakatakas sa sumpa. Sa halip siya mismo ang naging tagapangalaga ng hacienda, Amoranto, isang espiritong humihila sa mga kalalakihang nahuhulog sa kanyang pang-aakit upang ipagpatuloy ang orihinal na kasunduan. Napakurap si Laurent. Mon Dieu! Kaya pala hindi siya maaring lumaya, bigla.
Isang malakas na hangin ang humampas sa simbahan. Nagbagsakan ang ilang kandila at nagliyab ang isang sulok ng lumang talaan. Sa pagitan ng usok, isang boses na pamilyar ang kanyang narinig. Laurent, bakit mo ito ginagawa? Paglingon niya, naroon si Isabela, muling nakatayo sa dilim, ngunit ngayon ay hindi nagalit, kundi may lungkot sa kanyang mga mata. Kung hindi ko ito tatapusin, sagot ni Laurent, hindi mo kailanman mararanasan ang tunay na kapayapaan. Tumulo ang luha ni Isabela. At kung tapusin mo, ako ba ay maglalaho ng tuluyan? Hindi makasagot si Laurent. Alam niyang kung mawawala ang sumpa, mawawala rin si Isabela, isang kaluluwang nakakulong sa kasaysayan ng Hacienda Amoranto. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang matandang lalaki na may kulay abong mata ang nakatayo sa kanyang likuran. Ako si Hernando Amoranto, bulong nito. At hindi ako papayag na sirain mo ang itinayo kong kasunduan. At sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ni Laurent. Nabalot siya ng dilim. Nagising si Laurent Devereux sa loob ng isang lumang kwarto na tila isang bahagi ng Hacienda Amoranto noong kasikatan nito. Hindi ito madilim o sira, sa halip, ang paligid ay puno ng ningning ng mga gintong chandelier. At ang sahig ay gawa sa pinakamagandang marmol. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Sa harapan niya nakaupo sa isang trono si Hernando Amoranto, ang lalaking nasa talaan ng simbahan. Ang kanyang buhok ay puti na parang abo, at ang kanyang mga mata ay kulay abong walang buhay. Sa tabi niya, nakatayo si Isabela. Ngunit ngayon ay mukhang ibang-iba, hindi na siya multo, kundi isang buhay na dalaga, suot ang isang mamahaling bestida. Maligayang pagdating sa aking hacienda, Monsieur Devereux, wika ni Hernando. Ang kanyang tinig ay may halong pangungutya. Nakikita mo ba kung gaano kaganda ang mundong ito? Dito walang sumpa, walang paghihirap, isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay walang katapusan. Napatingin si Laurent sa paligid. Totoo, ang hacienda ay tila bumalik sa dating kasikatan. Ngunit alam niyang hindi ito totoo. Isang ilusyon lamang ito, isang patibong. Tama na ang mga laro mo, Hernando. Matigas na sagot ni Laurent. Alam kong ito ang mundong nais mong ipakita, ngunit hindi ito ang realidad. Ang Hacienda Amoranto ay isa ng hukay ng kaluluwa at ikaw ang dahilan. Biglang dumilim ang paligid, ang gintong chandelier ay kumidlat at naging itim na bakal. Ang marmol na sahig ay nagsimulang magbitak at mula sa mga bitak ay lumabas ang itim na usok. Mga aninong humihiyaw na tila mga kaluluwang nakakulong sa kasunduan ni Hernando. Napatayo si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lolo, anong nangyayari? Napatingin si Hernando sa kanyang apo. Ang kanyang galit ay napalitan ng lungkot. Isabela, ito ang ating kapalaran. Ito ang ating pamilya. Ngunit hindi ko ito pinili. Sigaw ng dalaga, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Mulita ang kanyang balat ay pumuti na parang abo, ang kanyang mata ay nagdilim, at ang kanyang katawan ay naging anino. Ayoko nang maging bahagi nito. Napatingin si Laurent kay Isabela. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang tapusin ang lahat. Mabilis niyang dinukot mula sa kanyang bulsa ang antik na pilak na kwintas at itinapat ito kay Hernando. Sa isang iglap, isang liwanag ang sumabog mula sa kwintas. Tinamaan si Hernando sa dibdib. Hindi. Sigaw ng matanda habang siya'y nabalot sa itim na usok. Ang buong hacienda ay nagsimulang gumuho. Ang mga pader ay nagbitak, ang kisame ay bumagsak. At ang aninong bumabalot kay Hernando ay nilamon ng apoy. Si Isabela ay lumingon kay Laurent. Ang kanyang anyo ay papalit-palit mula sa dalagang minahal niya hanggang sa nilalang na isinumpa. Lumayo ka, Laurent. Sigaw niya. Masisira ang mundong ito. Ngunit hindi siya iniwan ni Laurent. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Isabela, gusto mo bang lumaya? Napaiyak ang dalaga. Oo, pero hindi mo na kailangang manatili rito. At sa huling sandali, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kwintas. Gumuho ang buong Hacienda Amoranto. Nagbalik si Laurent sa realidad. Nagising siyang muli sa labas ng lumang hacienda, ngunit sa pagkakataong ito wala na ang mansyon. Sa halip, isang tambak ng abo at sira-sirang bato ang naiwan. At si Isabela, wala na siyang bakas. Ngunit bago siya umalis, isang bagay ang napansin ni Laurent sa kanyang kamay ang pulang rosas. Sariwa at mabango na tila bagong pitas, napangiti siya ng bahagya. Paalam, Isabela,